Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the feast of Saint Barnabas, an Apostle. Sa mundo po natin ngayon, mga kapatid, napakalakas po ng hatak niyong isipin lamang natin yung sarili natin. Kaya marami yung nagsasabi na piliin mong unahin ang iyong sarili. Na maski po sa ating social media platforms, makikita natin na ang dami pa sa mundo natin ang gustong sumikat at magpasikat. Kaya kung titignan natin ng iba't ibang social media platforms, madami sa atin madaming vloggers, influencers na gusto talagang sumikat at magpasikat, na kung ano-anong ginagawa nila para lamang sila'y mapansin, para lamang sila ay palakpakan, para maraming likes, para maraming shares, at para tumaas ang kanilang rating. Nakatuon ang ating inspirasyon na tayo ang maging bida, ang maging sikat. Sa ating ebanghelyo ngayon, Jesus invited His disciples to become the salt of the earth and the light of the world. Ang dalawang imahe na to ay ginamit ni Jesus para i-describe ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga alagad. Ang isang asin ay ginagamit para preservative at magbigay lasa. Ang asin ay nagkakaroon lamang ng silbi kapag ito'y inihalo sa karne o sa niluluto para magkaroon ng lasa. At kapag po ito'y halo na at nagampanan na nito ang kanyang tungkulin, hindi naman siya yung mapapansin, hindi naman yung sasabihin nila ang sarap ng asin, pero nung ulam, nung karning pinaglagyan ng asin. Ganun din po ang ilaw. Ang ilaw ay nagbibigay liwanag sa madilim upang makita ang bagay o daanan. At kapag nagampanan na ng ilaw ang kanyang tungkulin, hindi naman siya yung ma-appreciate, hindi naman siya yung mapapansin, kundi yung bagay o yung daanan na iniilawan nito. Mga kapatid, bilang mga tagasunod ng Diyos, tayo rin po ay tinatawag ng Diyos na maging asin at ilaw, hindi para sa atin, pero para sa iba, lalong higit para sa Diyos, na mabigyan ng liwanag at makita ang Diyos ng ating kapwa-tao, at maging instrumento tayo na ang ibang tao, ang mga kapatid natin, ay makita nila ang Diyos sa kanilang buhay din. Mga kapatid, paano ba tayo magiging asin at liwanag? Kapag po naging mga inspirasyon tayo, nagiging asin at liwanag tayo, if we become an inspiration in bringing what is best in our brothers and sisters, na sana tayo maging instrumento o maging daanan para po maipakita o lumabas yung maganda sa ating kapwa-tao. That we bring out what is best in other people, not what is beast in other people. Sana po magbigay inspirasyon tayo. Pangalawa, ang pagiging asin at liwanag natin. Kung titignan natin ang pangalang Barnabas, ang ibig sabihin ay son of encouragement. At sa palagay ko, bilang asin at liwanag, ang misyon natin ay
palakasin ang kalooban ng ating kapwa-tao na ipagpatuloy ang paglalakbay, ang laban, ang hamon sa buhay sa kabila ng napakahirap na we are being asked, we are being sent by the Lord to bring encouragement, not only inspiration, but to encourage those people who experience difficulties in life, those people who are at the at the verge of giving up on their lives, na para bang hopeless na sila, para bang pagod na sila sa buhay, na para bang wala na silang gana sa buhay. Sana po magsilbi tayo instrumento na mapalakas ang kanilang damdamin, ang kanilang kalooban na lumaban at huwag bibitaw, kasi meron tayong Panginoon na mas malaki pa kaysa sa lahat at kahit ano pang pinagdaraanan natin sa buhay. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli po, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.